nag-prepare po akong, yung ating first line, Shara-ash. Hindi T, Shara-ash. Parang ganon. Or kung gusto nating basahin Sharaat, wala naman tayong, walang magsusukdol, no? Walang mag-aapila. Pero it's a disease noon na ina-associate siya sa leprosy. Actually, si Moses nagkaroon ng ganitong sakit. Ito yun sa Exodus na tinanong niya si God kung paano kung hindi maniniwala ang mga Hudyo na, o ang yung kasamahan niya, no? Na nagpakita ka sa akin. Ang sabi ni God, ibaba mo yung tungkod mo at naging ahas yon. Pag hindi pa sila naniwala dyan, gawin mo ganito. Ipasok mo yung kamay mo sa bulsa, tapos ilabas mo, nagkaroon siya ng leprosy noon, o yung Shara-ash na sakit. Nung binalik niya, nawala naman. So, it's some sort of ginamit yung sakit na yon para ipakita ang isang miracle. And then, si Miriam, nagkaroon din siya ng ganitong sakit na siya nung i-condemn niya si Moses na nakapangasawa. Someone na hindi Hudyo. Pero nagkaroon siya ng ganitong sakit. Kilala natin si Naaman na, di ba, meron siyang leprosy, pero siya ay isang magaling na leader ng hukbo. And then, si Gehazi ay, servant ni Eliseo o ni Elijah na nagpagaling kay Naaman. And may mga kings na nagkaroon ng ganitong sakit, si King Jeroboam at saka King Uzziah. At usually, itong sakit na to noon ay parang affliction, no? Spiritual affliction na nakakalimot o nagkakasala sa Panginoon. So, yan, reminder siya. Pero sa Leviticus, nilahad na dyan yung rules, yung mga laws dun sa pagtitreat ng ganitong sakit. Unang-una na, isolation. Kasi nakakahawa siya. No? Pangalawa, hindi ka pwedeng makihalubilo hanggang walang nag-confirm na kohen o priest na ikaw ay magaling na. No? So, yan yung leprosy noong Old Testament. Sa New Testament, nung nagmi-minister na si Christ sa earth, meron siyang ginamot na leper, si Simon the leper. No? At napagaling niya rin ito. Pero, what is interesting nga, yung napanood natin na video, no? Kasi 10 silang lepers at sila ay outcast of the society. Okay? So, pag-aralan muna natin sandali yung sakit na leprosy. So, ang leprosy, ang word na lepra, ay Greek word na ang ibig sabihin, makaliskis. No? Kasi yun yung unang symptoms ng leprosy, yung nangangaliskis ng balat. Tingnan nyo yung balat nyo. Wala naman, no? Walang kali. Kung nangangaliskis man yan, kulang lang yan sa lotion. No? Sigurado tayo doon, ha? Tapos, chronic disease siya na ang kanyang cause ay bacteria. Ang tawag doon sa bacteria na yon ay Mycobacterium leprae. Kaya alam na natin kung bakit naging leprosy. Pero na-establish lang ito, na-discover lang ito ng 1873. 1873 ni si Mr. Hansen. No? Kaya tinawag siya na Hansen's disease. So, yung ang WHO, dinetermine siya, sinegrade siya as Hansen's disease kasi nga yung leprosy, na-associate na siya sa maraming skin diseases. So, yung severe dyan, yung Hansen's disease because of the bacteria. Yan, ganyan ang itsura ng bacteria. So, tingnin nyo parang maganda. No? Pwedeng sangagin, pwedeng isangag, parang mani, no? Yan ang effect niya. No? Yung 24-year-old man from Norway infected with leprosy. Pasimula pa lang yan. Actually, gusto ko magpakita sa inyo kung anong itsura eh. Pero sabi ko, hindi ko rin kaya. Hindi mo makakayanan tingnan. Kasi talagang simula lang to. So, pag nakita mo talaga siya na severe na, pumuputok na yung balat, tapos yan na yung nawawala na yung mga yung daliri, baka hindi naman tayo makakain mamaya. Ganon ka-severe
ang sakit na yan. Okay? So, pero wag tayo mag-alala. Kasi, ang paggamot ng leprosy ngayon ay libre. Libre ng WHO o World Health Organization. Sino gustong makalibre? Wala naman sigurong gustong makalibre, no? Libre yon kasi ina-understudy nila yung Hansen's disease. At yung first treatment, na-discover yan 1940. So that's the time also na na-established yung Tala Leprosarium. Narinig na ninyo yun, Yung actually, hindi naman siya Tala Leprosarium. Ang tawag sa kanya ay Dr. Jose N. Rodriguez Memorial. Naku, Rodriguez po ang aking apelido nung ako'y single pa. No? Pero sana kamag-anak ko siya. Hindi ko lang alam. Yan ang tawag ngayon. Yan ang dun dinadala. Yung mga may leprosy. Kasi nga dapat talaga ihiwalay sa society, ihiwalay sa mga kamag-anak dahil nakakahawa siya. Ito yung dalahan ng mga may ganyang sakit. Merong isa pa sa Culyon, Palawan. Sinong gustong pumunta ng Palawan? Libre din. Sa Culyon nga lang. So, tsaka meron pa sa isa sa Cebu. No? Pero ngayon, next. Ayan yung Tala Leprosarium. Yan. Leprosy today is already curable. Curable na siya dahil nga dun sa advanced technology, medical technology. And then, hindi na rin ganun kadami. Or ganun man kadami yung nagkakaroon, hindi naman siya na nagagamot agad. Pero, kung babalikan natin noon, ganito yung mga itsura ng may leprosy. Yan. Tama na yung isa. Pag 10 pa sila, baka masyado na tayong maawa. So, ganyan malamang yung story, or rather, yung lepers, na tumawag kay Jesus. So, ano ba yung lesson of 10 lepers? Ang sabi ko, it lives on. Hindi natin pwedeng kalimutan yung lesson na yon. Dalangin po tayo. Lord, maraming salamat, Lord, for this opportunity that you have given to me, Lord God, to deliver a message, Lord God. Lord, kung ano man po yung gusto mong i-deliver kung mensahe, Panginoon, ikaw po, Lord, yung magbigay ng words, magbigay po ng wisdom, Lord, that I will get approval, Lord, kung ano man yung aking ma-share. Panginoon, ang mensahe po ng 10 lepers will never be forgotten, Lord God. Hindi po maaaring makalimutan to sapagkat may mga mensahe kang gustong iparating sa amin, Lord, para sa ikabubuti na rin po ng aming pamumuhay upang ma-exercise namin, Lord God, yung bunga, Panginoon, ng relasyon namin sa iyo. So, Lord, as we discuss this, Lord God, work on us. Holy Spirit, be upon us. And teach us, O Holy Spirit, that we'll be able to please God as we live our lives today and forever. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, yan na po yung story, na dun sa Luke 17:11 to 11 to 19. So, medyo isa-isahin natin o igrupo natin. First, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Usually, pag border, medyo, isolated place, Walang tao. Kasi border siya. Baka mamaya may magkamaling tumawid dun sa boundary line. So, hindi siya ganun karaming tao. But because the ministry of Christ is that expansive, so kailangan yon na tumatawid siya sa mga ganung border. Alam naman natin na bawat lakad ng Lord may purpose. Alam na niya yon na may mga naghihintay sa kanya doon. No? And then, as he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance. Unang-una, bakit nalaman ng mga 10 lepers na yon na parating si Jesus? Malayo nga sila halos isolated sila. Bakit nalaman? Madali naman yung sagot. Baka may bagong pasok.
No? Baka may bagong dating na may leper, so alam na niya, naririnig na niya na yung ministry ni God na nagpapagaling, bago siya doon, gusto niya makatulong. So nasabi niya na merong isang Jesus Christ na nagpapagaling. At ganito yung itinerary, pupunta yon dito, 2 days from now, no? O kinabukasan. So, pag may sakit, di ba, parang lahat gagawin mo no? Pag hindi ka komportable, di ba? Parang maghahanap ka ng way para maging komportable ka, tsaka pag may nakarinig ka na gano'n, na nagpapagaling, gano'n na lang yung intention mo na to give. Kasi hindi naman sinasabi na believers na to, mga lepers na to eh. Ang sinasabi dito, nangangailangan sila ng kagalingan dahil nagsasuffer sila. So, talagang gusto na nila na maganda na yung chance na may darating na pwedeng magpagaling sa kanila. And then, nung nandiyan na nga, they called out in a loud voice. Yung kaninang illustration dun sa Lego, di ba, parang nasa island, posible yun, ano? Na merong hindi man malaking bodies of water yon, pero hindi basta-basta makakatawid. So, sisigaw na lang talaga yung mga lepers. At kahit naman mahina yung sigaw na yon, naniniwala ba kayong maririnig ni Lord yon? Di ba? Kahit na hindi ganun kalakas yung sigaw na yon, maririnig ni Lord yon kasi may purpose na siya sa pagpunta ron eh. Alam na niya na may 10 naghihintay sa kanya doon. Kaya yung pagsigaw nila na yon, it's just show na malayo sila, na hindi sila pwedeng lumapit. And then, ang sabi nila, Jesus, Master, have pity on us. Hindi nila sinabing agad na pagalingin mo kami. No? Have pity on us. Nanghihingi na sila ng awa, no? So, pag awa na hinihingi mo, talagang sobra ng sakit o sobra na yung kinakasadlakan mo, sobra na yung pinagdadaanan mo, hindi lang basta binasted ka, di ba? Hindi lang basta hindi ka na-promote, masobra pa doon. Kasi pag hindi ka na-promote, sabihin mo, next time. O pag binasted ka, marami namang girls dyan, no? Pwede yun. Pero ito, awa na eh. Ang hinihingi. So talagang nandun na sila sa edge of depression. Okay, next slide natin. Yan. When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. Sabi, show yourself to the priest. Bakit priest? Nandun nga sa Leviticus, ng Old Testament pa, na ang law, pag may ganito kang sakit sa balat, ang magja-judge kung magaling ka na o kaya meron kang leprosy, yung priest. Yung binrowse kong video, ang sabi doon, bakit priest o Kohen? Kasi itong priest na to daw ay unang-una, hindi nagpapabayad. So, objective yung judgment. Pangalawa, may puso, no? O makonsider. Kaya pag ginudge ka ng isang priest na ikaw ay leper, totoong leper ka, parang yon yung credibility ng priest o ng Kohen, yung kanilang pinagbabatayan. Sinabi ni Jesus, go yourself to the priest. Hindi niya sinabi na pinagagaling ko na kayo. Go yourself to the priest. Nandun yung may instruction. Naranasan nyo na ba na pag nanghingi kayo ng cellphone, andyan agad pagising ninyo? Wala, di ba? O kaya si Sharon, nung sabihin, nanghingi siya kay Lord na pumasa siya dun sa kanyang licensure exam, may inutos sa kanya si Lord. Ang sabi sa kanya ni Lord, mag-aral ka. No? So sa bawat hihingi natin, kumbaga parang bawat gusto nating mangyari sa atin na blessing, ang isinasagot ni Lord ay instruction. Napansin niyo ba yon? Instruction. Pag gusto mo ng cellphone, nag-pray ka ng cellphone, hindi siya babagsak sa langit dahil baka matamaan ka lang. O kaya hindi yan ibabato ng tatay mo sa'yo. Baka mahulog, masisira. So may instruction. Ano instruction ng tatay? Magtipid ka. Mag-ipon ka. Ganon din si Lord. May instruction. At sa instruction na yon, hindi di ba nagreklamo ba yung 10 lepers? Hindi sila nagreklamo. Sinunod nila. So at that point pa lang, makikita mo na may faith din sila. They have enough faith na alam nila na pag ginawa nila yon ay
maaring gumaling sila. Siguro hindi naman ganun ka 100% faith. They just want to give yung instruction na yun ni Lord ng chance. Nung tumatakbo na papunta, kasi alam nila hindi sila papapasukin nandun sila sa nandun sila sa boundary, no? O so hindi sila papapasukin sa bayan, no? Pero sinunod pa rin nila yon at na-observe nila. Ano na-observe nila? Gumaganda na siguro tinitingnan na nila yung kamay nila, siguro yung mga may putol na kamay, tumutubo na, no? O kaya kung kasi nawawalan daw ng buhok, napuputol lang, yung gano'n. Mga 20 years pa naman, halimbawa pagkaka-leper ngayon, mga after 20 years pa naman yun, medyo matagal pa. Kaya lang yung isolation, now na. No? Gano'n naman, bagal daw kumilos yung bacteria na yan eh. Pero syempre, bacteria pa rin siya. So they were cleansed on their way. Maaring, pinakita nga doon, di ba, na nahuhulog na yung mga benda. Siguro wala nang saplot sa katawan kasi maayos na. So, one of them already observed, no, that he saw he was healed. He came back and praised God in a loud voice. No? Nakita niya, magaling na siya. So, ang talagang ginawa niya, tumigil siya, hindi siya pumunta sa priest. Siyam siguro, nanigurado pa sila eh. No? Magaling na talaga kaya. So, pumunta sila sa priest para makasure. Pero ito, who is a Samaritan? Pag Samaritano, hindi siya Hudyo, and usually, outcast siya ng mga Hudyo. Hindi lang natin alam bakit ilan ang percentage ng may leprosy na Samaritano, pero in this group, isa lang, which is what? The 10% of 10. No? Kumbaga, may tithes na nagpasalamat at bumalik kay God. Siguro on the way, kung may mga cellphone yan, nag-selfie na sila, di ba? No, magaling na ako. May hashtag pa yon na flawless skin, mga ganon, no? Kung ganon, dahil sa sobrang excitement. Pero siguro, ang excitement nitong Samaritan is for him to go back and to thank God. So, ano yung next slide natin? Yan. So, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. And Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Sa pag-aaral ng children ministry, children, nakikinig ba kayo? Salamat. Hanggang dun ang na-reach ninyo that we should thank God. Pero ano yung question ni Lord? Ang question ni God is, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? At tinanong din niya, has no one returned to give praise to God except this foreigner? Dalawa ang gustong gawin ni Lord pag i-bless niya tayo. Ang una, may instruction tayo. Pangalawa, may question siyang tinatanong sa atin. Pakiramdaman niyo po yun. No? So yung pagkakatanong niya na, were not all 10 cleansed, where are the other 9? Tingnan natin yung next slide. Yan. Were not all 10 cleansed, where are the other 9? Sino po yung nandun sa... Na-recognize ninyo kahit na may words doon? Kasi yun ay galing mga salita na kinote, no? Galing kay Mother Teresa. Sabi niya, the biggest disease today is not leprosy or tuberculosis. Siguro noon yun. Ngayon may AIDS na, no? May Ebola na, may MERS na, no? At marami pang ibang sakit. Pero sabi, hindi daw yun ang biggest disease. No? Ang biggest disease is the feeling of being unwanted. Now, ano ang relasyon nun dun sa question ni Lord? Where are the other 9? Pwede kasing masagot na
tung 9 na to, o tung 10 na to, for all times ay malayo sa mga mahal nila sa buhay. Walang social life, hindi makapag-FB, no? Hindi makapag-Dota ba? Wala na siguro nagdo-Dota, no? Hindi makapanood ng sine, at hindi makakain ng masasarap, no? Talagang deprived sila. Okay? They felt yung unwantedness, no? Na wala silang kasama. So sa sobrang excitement nila, yun ang word. Sa sobrang excitement nila, hindi sila bumalik. Maaring pumunta sila, kanino? Pumunta sila sa kamag-anak nila, pumunta sila sa mga kaibigan nila, kasi yung being wanted to be hugged or to be kissed, ganon. Ganon yung excitement na na-feel nila, kaya hindi sila nakabalik. Tayo ba, pag binless ni Lord, nagiging excited? Diba? Nagiging excited tayo. Pag may biglang bonus at may biglang sale, diba? Exciting? Right? Hindi raw. Kasi hindi naman talaga sa atin. Wala sa atin nun. Kasi ang naiisip natin, pag may bonus, 10% ng bonus itatithes. Tama? Amen. Talagang amen dito, no? So, hindi tayo nag-iisip ng ganon. But then, hindi tayo ligtas sa ganung pakiramdam, sa feeling excited. When you feel excited, nakakalimutan mo yung source of blessing. Okay? When you feel excited, you forgot kung paano ka mahal ng Panginoon. When you feel excited, nakakalimutan mo na yung blessing sa'yo ay hindi lang para sa'yo. That you should always act as a channel of blessing. Amen. So that's one. Lord, excited sila, kaya hindi sila nakabalik. Okay? Pero ito, next slide natin, palagay ko yan. No? Yung word na excitement. Okay? Sobrang excitement. Okay? Next slide. Yan. Yung nag-iisang leper na Samaritan, may excitement din siya. Ang excitement niya is thanking God. Bakit konti na lang ngayon ang nagte-testimony? Natutuwa ako sa bayanan, no? Pag nandun ako, may assignment ako doon, nagpupunta ako, may nagte-testimony. Simpleng-simpleng mga bagay para sa iba ay malaking bagay na para sa kanila. Because they are excited. And excitedly thanking God. So yung excitement of drawing us out from being in gratitude to God can be replaced by the excitement of thanking the Lord. Amen? Amen. Okay. So yung next question, ano yung next question? Sabi, has no one returned to give praise to God except this foreigner? Yung next question yun. Has no one returned to give praise to God? Wala na bang iba na magpapasalamat maliban dito sa foreigner, maliban sa Samaritan? Wala na bang iba? Remember, yung Siyam ay Hudyo. Sila ay kalahi ni Lord. Maaring ang iniisip nila, dapat lang kami isave niyan kasi Hudyo yan eh. Kabagang, kaberks, di ba? Napaka-usual nun eh, di ba? Na, ay, tulungan mo, kaibigan mo ko eh. Pautangin mo ko, pinautang kita nun eh. Some sort of like that, no? Na bigyan mo ako ng pabor. Kasi dapat lang bigyan mo ako talaga ako ng pabor eh. Okay? Ito, sabi doon, si Santa Claus. Sino may kilala kay Santa Claus? Kahit hindi Pasko, magpapaskong pagkabuhay na, kaya pinakita ko na sa inyo si Santa Claus. Pero ang sabi doon, you are a member of the entitlement generation, I see. Every Christmas, sasabihin ganon, sige na, maglista ka na ng gusto mo. Papadala natin kay Santa Claus, bibigay niya, igagrant niya yung mga gusto mo. Mga bata, di ba? Pinaglilista mo pa, kinukonsinti pa na. Sige, maglista ka kasi yung nasa list mo, yan ang ibibigay sa'yo ni Santa Claus.
Pero pansinin ninyo, meron bang Paskong hindi nagbigay si Santa Claus? Actually, sino ba nagbibigay? Yung parents. Yung parents naman talagang gumagastos eh. So, pag lumaki na siya, nalaman na niyang wala na si Santa Claus talaga, walang totoong Santa Claus, ang meron lang yung magulang, yung parents na ngayon yung inaasahan niya. At nasa list niya na iPhone 6. Okay? Ano pa? No? Smart TV sa bahay. Okay? Ganon ang nangyayari. Kaya, yung isip ng mga bata is, kaya sinasabi na entitlement generation. Nung mga panahon namin, sino ka panahon ko? Wala. Naglalaro pa kami ng piko. No, napapagalitan pa nga ako eh. Pag lumalabas ako ng bahay kasi sobrang ganda ko noon. Sobrang flawless, hindi pinapalabas ng bahay. Hindi. Yung mga laro sa kalsada, di ba? Nalalaro pa natin yon. O, sino nang kapanahunan ko? Wala pa rin. Ngayon, sana naglalaro ang mga bata? Sa loob ng kwarto, di ba? Naku, Larry, i-lecture mo yung colon. Yung colon cancer. No? No? Yung mga ganong laro, dangerous naman dangerous, di ba? Sa health natin, no? Pero yung mga laro noon, talagang nakakapag-energize. Bakit? Kasi po, yung iba na nga yung generation, alam niyo, pinredict yan ni Einstein eh. Sinabi ni Einstein, Albert Einstein, that there will come a time that the generation will have a gap because of technology. No? Kayo na ngayon na nagtuturo sa parents niyo kung paano mag-program kung meron man iPhone yan. You know, ang alam lang namin gamitin ay call, text. You know, buti na lang, marunong na yata ako mag-FaceTime o marunong na ako sa video. So, ganun na yung takbo ng buhay ngayon. Kaya, sad to say, guys, yung mga ka-generation, yung mga ka-generation ni Kyle, di ko masabing ako eh. So, ka-generation pa rin nila Romeline, you are called the entitlement generation because of the many technology that you have. Although hindi yan kayang ibigay ng magulang ninyo, yan ang ini-strive ng mga kabataan. Nasa generation nyo lang yan, mga youth, pero hindi kayo ganyan, di ba? Hindi kayo ganyan. Because you always acknowledge God for whatever you have. So ito yung dahilan kung bakit maaring hindi nagpasalamat yung 9 lepers. Because they think they are entitled to be blessed. How many of us here are thinking na we are entitled to be blessed? Siguro yung word na entitlement is kasi that's a word na enemy ng gratitude. Pag sinabing gratitude, it's giving thanks. Kailan natin huling napasalamatan ng ating mga magulang? Mami R, thank you pinagluto mo ko. O yan, nagpasalamat. No? Kailan natin huling napasalamatan ng ating mga magulang for their efforts? Di ba? Ang sarap-sarap pakinggan sa mga anak na thank you po. So, ano nagpa-prevent sa atin ito? It's the entitlement. No? Dahil minsan sinasabi, ay, hindi ko naman ginustong maging ipanganak eh. Dapat lang alagaan niyo ko. Dapat lang palakihin niyo ko. Dapat lang pag-aralin niyo ko. Although, that's smooth and academic, given na yan, pero aren't you thankful to God that you're given responsible parents and loving parents? Okay? So, yun yung kalaban ng gratitude, entitlement. Next slide po. Okay. When you are entitled, parang natatakan ka na. Titled. No? Kumbaga, yung mga politicians, di ba? Yung mga politicians, although sabihing walang wang-wang,
Pero pagdaan nila, malinis na yung kalsada. Wala lang traffic. No? Entitled. Entitled sila. Okay? Ang tinatak sa atin ni Lord is blessing, hindi entitlement. Okay? Ang tinatak sa atin ni Lord is blessing, not entitlement. Okay? Kasi, tingnan niyo yung isa doon na entitled, naka-de-4 na siya. Okay? Siguro, siya ay isa sa mga anak na mga rich and famous. Pag anak ka siguro ni Henry C., kahit araw-araw kang mag-shopping, entitled ka dun eh. Okay? But there will always be accountability for entitlement. Hindi naman masamang maging entitled. Katulad nung meron kang credit card, entitled ka. Entitled ka to use that credit card pagka namimili ka. Pero remember, na sa entitlement na yon, meron kang accountability. Babayaran mo yon. Entitled ka na pag-aralin ng parents mo. But in the future, hindi mo naman katungkulan sila ay talagang suportahan. Pero it will be a blessing on your part to take care of them. And the Lord bless those who love and respect their parents. Yun nga lang yung kautusan ng Panginoon na may promise that you will live a long life. Okay? So let us not be entitled. Let us say talaga na hindi naman talaga tayo deserving eh. It's just that the blood of Jesus Christ was poured on the cross and He died for our sins. Okay? Ang tatak sa atin, hindi entitled. Ang tatak sa atin are children of God. And when you are a child of God, then you have that humility to give your gratitude to the source of blessings. Okay. And then, He said to him, "Rise and go, your faith has made you well." Yan yung 19. Actually, share ko lang sa inyo, nag-volunteer akong mag-exhortation nung first Sunday of the year. Why? Kasi itong word na to ay narinig ko ng last Sunday of the year. At nagkaroon ako ng enlightenment na as children of God, kung tatapusin natin ang taon ng pasasalamat, dapat simulan natin ang taon ng pasasalamat din. Kasi you are an expectant receiver of blessing for the year 2015, right? So sabi ko kay Pastor, ako po yung mag-exhortation. Pero hindi nga natupad yon dahil absent ako. No? Hindi ko na malala kung bakit. Pero parang sinunod-sunod ko yon na ini-expect kong i-share itong word na to, itong message na to sa exhortation. Hindi nga natupad at sabi ko, ngayong araw na to, natupad na birthday ko po. Birthday ko ngayon. Alam naman ninyo. At ako po ay gold +1. Yan. Gold +1. Sabi ko, what a day to celebrate a birthday, giving thanks to the Lord and telling my brothers and sisters to be thankful. So, nakita ko itong mensahe na to is just to be thankful. Hanggang doon lang yung mensahe nung pastor na nag-preach. Pero, nung binabalik-balikan ko siya, sabi ko, ang pinakamahalaga pa lang, wisdom, na pwede nating makuha, yung nandun sa last verse. Then he said to him, "Rise and go, your faith has made you well." Sino sa mga lepers yung nasabihan ng ganon ni Lord? Isa lang. Yung Samaritan lang. Siya lang yung naka-receive ng complete blessing. Hindi ko naman sinasabing babalik yung leprosy nung Siyam. Hindi naman. Hindi natin wish yun, diba? Hindi rin wish ni Lord yon. But then, yung completeness of the blessing itself will be given to you by God. No? And you will be assured of it
that your faith has made you well, iba na po yun. Makakatulog ka na ng mahimbing. Kasi alam mong meron kang blessing ni Lord and your relationship with Him is lasting. Minsan nagkakwentuhan kami ni Nico, sabi ko, wala naman talagang malas sa Panginoon sa mga may relasyon sa Panginoon. Walang malas, hindi totoo ang malas. Ang tawag nila sa swerte ay God's, sa atin, di ba? Pag sinabing swerte, that's God's favor. Pag sinabing malas, ako lang po ito ang tawag ko doon ay blessing in disguise. Yung malas sa atin, blessing in disguise yon. Kasi maaring sa panahon ngayon, hindi maganda, no? Hindi mo nakuha yung promotion. Okay? Hindi ka sinagot nung nililigawan mo. Or sa mga parents, maaring ngayon failure ka sa anak mo. Pero lahat na yan ay may dahilan, 'di ba? Maaring mas may magandang ibibigay sa iyo kaya ka nag-fail ngayon. Malas naman, hindi ako na-promote Malas naman, hindi ako sinagot ni Marian Sino bang Marian 'yon? O sino man siya. Kasi pala sasagutin ka ni Maria na nagsiserve kay Lord. 'Di ba? Or sa mga parents, yung disappointments natin sa anak natin, temporary lang yun What really matters, yung ano ba siya pagtapos? Paano ba siya? Paano ba siya dinidil ng Panginoon? So, all of these things, I suppose, is the completeness of the blessings of God. Hindi lang yung temporary. Sabi nga dun sa John 1:16, from the fullness of His grace, we have received one blessing after another. Di ba napakagandang promise yan? Fullness of His grace. One blessing after the other. Hindi ka na makahinga, puro blessing na yan. No? Blessing one after the other. Yun ang pangako ng Panginoon. And I suppose, yun ang na-receive nung Samaritan. Yung one blessing after the other, pagpapagaling, tapos nagkapamilya siya, tapos naging church worker siya, tapos maaring nakapag-save pa siya o nag-preach pa siya, tapos nasa heaven na siya. Ganun naman, di ba? Yun ang fullness of grace. Hindi lang yung temporary. So, yun ang promise ni Lord sa mga taong nagpapasalamat, sa mga may pusong mapagkumbaba ng pagpapasalamat sa Kanya. I think this is the last slide. I say that the lessons of 10 lepers lives on. Hindi lang ito yung tinuro kila Edith. Kay Lani, sorry. Kay Lani. No? Hindi lang ito yung 10 lepers na tinuro kay Lani kasi i-share niya pa yan sa magiging anak niya. No? Pero ngayon, mas may malalim na siyang pangunawa dun sa lesson ng 10 lepers. Na yun? That attitude of gratitude is key to the fullness of life. No? Ano ba yung fullness of life? Ito po yung nasa John 10:10. That Jesus came to give us life and have it in full abundance. No? Hindi ito yung talagang mayamang-mayaman ka na. Parte lang yon. Kumbaga, kung yon ay mga 5% lang yon na mayamang-mayaman ka na. Marami ka ng kaibigan, na-reach mo na lahat nung gusto mong ma-reach. But the fullness of life is when you reach or when you fulfill God's purpose. God's purpose for your life. And I suppose, pwede po natin itong i-summarize dun sa ating memory verse na 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano ba yung God's will? Ang God's will ni Lord ay for us to have the fullness of life. And ano yung kinon? Yung pagpapasalamat. Naranasan niyo na ba yung wala kayong masakyan, tapos biglang
biglang dumarating na lang yung sasakyan, no? Minsan ako, nararanasan ko ang traffic do sa dalawang side. Dito sa isa, talaga ang bilis lang. So, ako, dahil ang bilis ko kasing magpasalamat eh. Ang bilis ko kasing mag-appreciate. Na-appreciate ko agad yon. Lord, thank you. Favor to. Na hindi ako nandun sa linya na ganun, na masikip. Nakakarating ako sa oras. Thank you, Lord, na nagagawa ko yung mga dapat kong gawin kasi malakas yung katawan ko. Even in small things. Kasi in our small experiences, pag pinagbuo-buo mo pa yan, tsaka mo marirealize yung fullness of life. Kami siguro na Sister Josie, we're already about there in our fullness of life. Nakakapag-error na kami eh. No? Nakakabili na kami ng mga blouse. Di ba? Yung mga ibang nanay dito, no? May mga times na kami para minsan mag-mall. I mean, nakikita na namin yung even the fathers, no? Sila Brother Lito, no? Si Brother Delphine. I suppose andun na eh, no? Pinasasalamatan na namin to dahil blessed kami. First of all, ng church. First of all, ng relasyon sa Panginoon at ng church. And secondly, binless kami ng mga anak na lumaki rin sa church. So this is fullness of life. Pero hindi mo masasabi na meron na tayo talagang, it's based on material things, but it's based on within us. It's based on relasyon natin sa Panginoon. At hindi natin ina-acknowledge to na sa atin. Ina-acknowledge to because we live in accordance to what God is wanting us to live on or the path that He is assigning to us. So, pero malayo pa tatakbuhin natin, ha? Mga 80 years old plus pa, ha? Malayo pa tatakbuhin. Pero ibang ministry naman. And that ministry, nasa fullness of life pa rin yun. Kung anong i-assign ni Lord, kung anong instruction niya, sige lang, Lord. Kasi, hindi mo naman kami fini-fail. Diba? Okay? So let's try to be in gratitude, to have the attitude of gratitude to God. And whatever we have now, kung ano man yung pinagdadaanan natin, kung ano man yung mabigat na nandyan, I mean, pag naki-Lord ka, temporary lang talaga yan, promise. Temporary lang siya. And all the while, marirealize mo that because you have a right relationship with God and you thank Him for all the circumstances, then everything will just be fine and everything will work on according to His purpose. At yun, matututuhan natin to give back all the glory to God. Amen? So, tumayo po tayong lahat. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Ikaw po, Lord, yung nagabay sa bawat isa. And whatever, Lord, na binigay mo sa aming mensahe individually, we believe, Lord God, that you're dealing with us individually. Bagamat hindi po kami pare-pareho, Lord, ng pinagdadaanan. Hindi po kami pare-pareho, Lord, ng trials. You give us, O Lord, the hope, Lord God. You give us the strength, Lord God, to go on, to move on, and to give thanks in all our circumstances. Maraming salamat, Lord, para sa mga experiences na ibinigay mo sa amin, Lord. As parents, as teachers, as workers, as youth, as adults, as friends, Lord God, as member of this church, as volunteer, as leader, Lord God. Salamat, Lord, for all of these things, Lord, will add up, Lord God, dun po sa sinasabi mo sa amin, na pagdating ng panahon, you will tell us that we have done a good job, and you have favored us, and you will give us that reward in heaven. Thank you, Lord, for the JCPFTC family, na tunay nga pong naging pamilya for all these times. Thank you, Lord, sa mga tao, Lord God, na nagbigay ng oras para mabuo po ang pamilyang ito.
Thank you, Lord, para sa mga kabataan na patuloy na sumusunod, Panginoon. Patuloy na nagbibigay ng talento at nagsishare para maisulong, Panginoon, kung ano man ang nasimulan ng simbahang ito. And we believe, Lord, na walang sino man, Lord, ang magkiklaim ng credit sa mga success, sa mga victory na pinagdadaanan namin at sa haharapin pa naming victory, Lord God, sa haharapin pa naming katagumpayan sa aming ministry. Walang magkakapag-claim, Lord, ng credit because all of us agree that to you, we owe all the glory and all the honor. Thank you, God, that hindi mo lamang ngayon kami babantayan. Thank you, Lord, na hindi mo lamang kami ngayon tuturuan. O kaya hindi mo lamang kami ngayon ipoprovide, but for all times, Panginoon, for all times, hanggang sa muli mong pagbabalik. Thank you, Lord, for everything, for every people, Lord God, na nanalangin at tumatawag sa iyo. Salamat din po, Panginoon, para sa mga members ng aming family na hindi namin kasama sa simbahang ito. Salamat, Lord, sa pagmamahal nila. Turuan mo po kami, Lord God, na matulungan po sila na magkaroon din po ng tamang relasyon, ng tamang pagmamahal, Panginoon, at tamang pagpupuri sa iyo lamang. And we acknowledge, Lord God, na kung ano man ang ginagawa mo sa amin ngayon, Lord God, kung ano man ang nasimulan mo, you will put that into completeness, Lord God, until Jesus Christ, your Son, returns. And we lift up to you, Lord, yung pong gagawing dedication tomorrow sa bayanan. Lord, napakaganda ng ginawa mo sa aming buhay bilang simbahan sapagkat pinrovide mo kami, Lord God, ng isang ministry na tunay nga po kung saan ka namin pwedeng i-share at bigyan ng papuri. Lord, ikaw ang bahala, Panginoon, na magpadala pa ng maraming tao sa simbahang yon, Lord God. Turuan mo kami, Lord God. Palakasin mo kami. I-provide mo kami in all our aspects of life, Lord God, para maging karapat-dapat kami sa paglilingkod sa iyo, especially in that place. Thank you, Lord. And we know, Lord God, na sasamahan mo kami sa maghapong ito, sa buong isang linggo, Panginoon, upang tunay nga naming maramdaman ang iyong pagmamahal at ang iyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po.